Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, marami ring puso ang nasasaktan at sa kasamaang palad, ang sakit sa puso ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng maraming Pilipino. Ngunit paano nga ba ito nangyayari? Ano ang mga dahilan at paano natin maiiwasan? Alamin natin ang buong kwento sa Tapatang Diyos at Bayan. Maraming Pilipino ang nagdiriwang ng Valentine's Day o kilala bilang Hearts Day ngayong buwan ng Pebrero. Ang tanong, paano ba pinahahalagahan o inaalagaan ng mga tao ang kanilang mga puso? Abangan sa nakakaalarma! Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Happy Hearts Month, everyone! Alam nyo ba, ang number one cause of death dito sa Pilipinas ay ang heart disease. Kahit nung panahon ng COVID-19 pandemic, naunguna pa rin itong dahilan ng pagkamatay ng maraming Pilipino. Pumapangalawa lang ang COVID-19. Alamin natin, ano kaya ang reaction nila? Ako si David Paul Parma. Tara! Samahan nyo kami! So tingin mo sir, anong mga dahilan kung bakit kaya nararanasan to ng mga Pilipino? Abuso na lang siguro sa kalusugan. Tayong mga Pilipino mahilig tayo sa mga pagkain. Lalo na sa culture natin, hindi natin alam na itong mga delicacies hindi nakakontrol yung mga ingredients. Yung iba maraming fats. Mamantika, patatamis, sigarilyo, drinks, alak, puyat, tapos gadget, wala nang oras mag-exercise. paninigarilyo. Kinahihiligan ng mga kabataan yung paggamit po ng vape pagka merong problema. Meron po nahihimatay or di nakakaingat. Sometimes when we suppress our emotions, it manifests physically. Bigla siyang maglalabas sa katawan natin no matter what. Yung healthy lifestyle, hindi masyadong relevant dito sa Philippines. Tingin ko nagiging cause din yun ng rampant heart disease. Meron ka bang ginagawa para maiwasan yung heart disease? Actually, I have high blood hypertension. So, recently, last year, I started to take diet. Sinasabihan ng regular jogging every day. Meron tayong tinatawag na cheat day. It doesn't matter if holidays or not. If may sakit ka or alam mong prone ka, importante na meron kang disiplina para ma-ensure mo na healthy ka pa rin. Kapag may oras akong kumilos, for example, mag-exercise, kahit sabihin natin 10 minutes lang, 5 minutes, importante kumikilos ka, iwas sa blood clots. Kahit sabihin mo, nakakatawang zumba, importante, gumagalaw yung katawan. Kumain ng mga gulay-gulay. Pwede rin kumanta para yung puso, ma-exercise din. Tamang oras ng tulog, prutas, kailangan natin yan. Drink much, plenty of water, kailangan may peace of mind. Iwasan yung mga maraming problema. Doon natitrigger kaya nagkakaroon ng heart attack. Disiplina lang sa sarili. Bigyan ng oras yung katawan para ma-maintain lang maganda yung kalusugan. Dahil di naman natin masasabi kung kailan lang tayo eh. Maraming nagmamahal sa'yo at mahal magkasakit. Health is wealth. Aanhin mo ang pinaghirapan mo kung nakahiga ka naman sa ospital. Aanhin mo ang mag-enjoy kung mamamatay ka naman dahil sa sakit sa puso. Sabi sa Bible, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. May paalala sa atin na sa lahat ng ginagawa natin, kahit pa sa ating katawan, dapat magbigay ito ng kaluguran sa Diyos. Sa huli, sa ikabubuti rin naman natin ito, hindi ba? Muli, ako si David Paul Parma. Paalam!
Kilala ang buwan ng Pebrero bilang buwan ng pagdiriwang ng Valentine's Day o kilala rin bilang Araw ng Mga Puso. And speaking of puso, alam nyo ba na sa Pilipinas, ang #1 cause ng pagkamatay ay dahil sa sakit sa puso? Iyan ay batay sa isang data noong 2023 mula sa Philippine Statistics Authority. At ika nga ng isang sikat na kanta, "Akin ka na lang, iingatan ko ang puso mo." Ngunit ang tanong, kaya mo rin bang protektahan ang puso mo? Sa oras na ito, malalaman natin kung paano nga ba natin iingatan ang puso natin sa mga cardiovascular diseases. Tapatan na po tayo. Makakausap natin si Dr. Luigi Pierre S. Segundo, Treasurer ng Philippine Heart Association at member ng Task Force Philippine National Heart Failure Network, kung ano nga ba ang cardiovascular continuum at mga sakit sa puso at kung paano ito maiiwasan. Makakausap rin natin mamaya si Mr. Jim Reyes, IT Senior Manager ng CBN Asia, sa kanyang karanasan bilang isang heart patient at kung paano niya nalagpasan ang sitwasyong ito. Tapatan na po tayo, Dr. Luigi Segundo. Welcome po to Diyos at Bayan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Miss Kita. Ayan. Happy Heart Month. Yeah, Happy Heart Month. Oo nga po. So maganda naman po na sinicelebrate pala itong Heart Month. Ito po ba ay isang batas or is it something that we just practice? Opo. Opo, Miss Kita. Actually, Presidential Decree ng 1096, no? Mula pa po noong 1970s yan, itinalaga na ang Department of Health with the organization po, samahan po ng mga cardiologists sa buong Pilipinas, Philippine Heart Association, to celebrate what we call as Philippine Heart Month. Para po sa awareness sa mga sakit sa puso, paano ito pangalagaan, kasama na po yung mga research at partnership sa policymakers natin. Ayan. And how successful have we been po in celebrating this month of February? Ano po, dahil we're also concerned because ayon din po sa isang pag-aaral sa Journal of Public Health noong pong March 2024, sinasabi po na ang heart disease daw po ang pangunahing dahilan ng pagkamatay ng maraming Pilipino. So how successful are we po in our campaign? Ang mga tao po ba ay nakikinig, sumusunod po? Ano po ba yung mga dapat nila pang gawin para maiwasan po yung biglang pagkamatay dahil po sa mga cardiovascular diseases or heart attacks? Miss Kita, kailangan alam din natin lahat na hindi lang to sa Pilipinas, global po ito. No? Mula pa po ng 1920. Siyempre, nung mga dati, mga infection yan, ano? Mula nung 1920s pataas hanggang ngayon, kahit po sa Amerika, sa Europa, kahit advanced na po ang mga healthcare at ang ibig ko sabihin sa advanced, merong subsidy. Importante yun di ba? Ang gobyerno, no? Ganun pa rin po, #1 pa rin po ang heart disease. So, kung gaano po tayo ka-successful, nung nire-review ko, kung dati, nung mga nag-peak po ito, mga 1970 siguro, sabi 60%, no? Ngayon, ang cause of death pa rin po #1 sa Pilipinas, na banggit nyo nga ho, in particular yung pong kinote nyo, Philippine Statistics Authority, no, ang tawag doon, ischemic heart disease. So among heart diseases, yung bara sa artery ng puso, yung heart attack, yun po yung pinaka-common. No? Pero pag titingnan natin yung datos sa buong mundo, World Heart Organization, yun pa rin po yung top, pero hindi na po siya yung pinaka pababa na, no? Siguro na sa mga 25%. So kung susukatin natin na success yon, magandang datos yon, no? Para sa amin po sa Philippine Heart Association, itong mga collaboration natin, hindi lang po awareness sa mga pasyente, sa mga Pilipino, sa policymaker din po. May mga advokasya po tayo na naisa sa batas na. So yun po, measure ng success namin. No? Kasama na po doon ay yung meron tayong nationwide CPR, Cardiopulmonary Resuscitation Law, na ituturo na po sa mga estudyante ng Department of Education. Kasama na rin po yung mga improved coverage sa mga pinaka-common sakit sa puso. Ngayon po, kung nalalaman nyo, meron na pong coverage ang PhilHealth ngayon sa angioplasty kung nagkaka-heart attack. Dati po, about 30,000 pesos. Naku po, sa emergency room, ubos na yon. Ngayon po, umaabot na po ito ng lagpas 500,000 pesos. So, sapat na po yan sa karamihan ng pasyenteng na heart attack na magpa-angioplasty. No?
Mainam pong balita yan, ano? Kasi yung ilan sa ating mga mamamayan, dahil na rin sa kahirapan, ay hinihintay na lamang nila yung oras nila, no? At hindi na po sila Tama naman. nakapagpapagamot, hindi po ba? Or kung minsan, kung ano na lang pinapop na pills, kung if they can even afford it, ano po. So ito po bang mga first aids, for example, are these available to our madlang people, yung common tao po ba? At ano po ba yung mga first aid process na dapat pong gawin ng isa pong tao na posible pong inatake o posibleng aatakihin sa puso? Ms. Kata, good question. Nabanggit nyo kanina yung cardiovascular continuum, anong maganda para maiwasan, ano? Unfortunately, when it comes to first aid and heart attack, ito po talagang pinakamaganda ay malaman kung paano cardiopulmonary resuscitation. Ang minumungkahi po natin ngayon is yung chest compression. Hindi na po kinakailangan ng mouth-to-mouth kung hindi kayo professional. At ito ay tinuturo namin sa Philippine Heart Association. No? Abangan nyo lang po kung saan kayo pwedeng magpaturo. Pero mas importante ay mag-recognize kung ano yung risk factor para maiwasan, hindi dumating sa heart attack. No? Ang mga ito ay blood pressure, no? Hypertension, mataas na cholesterol, ang tawag namin dito, dyslipidemia. Mataas na blood sugar, tawag natin dito, diabetes mellitus. No? Kasama na rin dito, syempre, yung paninigarilyo. Wala pong magandang naidudulot yan in all forms. No? Nagkakaisa po lahat ng samahan ng doktor sa cancer, sa specialista sa baga. Hindi lang po ito cigarette smoking, pati po yung mga vape na tinatawag, hindi po natin ina-encourage ito. Kasama na rin po dito ang pagkain ng maayos at ang enough physical activity. No? Inactivity also is considered a risk factor. No? Yung tinanong niyo po, Ms. Kata, no, sa mga primary health clinics sa Department of Health, maaari po silang maggamot at matulungan ang mga Pilipino na malaman kung mataas ang blood pressure nila, kung mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar. Itong mga to po kasi hindi parating nararamdaman. Siguro yung isang misconception, pwede po na walang simptomas, hindi pa hinihingal, hindi pa sumasakit ang dibdib, may risk factor na. No? Yun pong mataas na blood pressure, hindi po ito nararamdaman. Sinusukat po ito. No? Yung mataas na cholesterol, hindi po lahat yung masakit sa batok, mataas na cholesterol. Ito po ay nalalaman sa blood test. Ganon din po yung mataas na blood sugar o diabetes. Mga test po ito, kung gaano po ka-available sa mga clinic, siguro tatanungin natin yan pag pupunta po tayo sa primary health clinic. No? Pero hindi po kinakailangan na cardiologist agad. No? Ang mga primary care physicians po natin ay marunong mangilala kung ano yung risk factor na ito, gumamot, at kung kinakailangan ay i-refer sa cardiologist. Ayan. So, naku, ang dami po ninyong nabanggit na mga possible factors. Ano po ba? Yung mga iba't ibang factors na madalas ay mayroon ng mga Pilipino. Siguro number 1 doon yung pagkain. Hindi ko kaya dahil mahilig tayo sa mga mataba, mamantikang pagkain. Totoo po ba yun na kung sobrang mamantika ang kinakain natin, posibleng magkaroon ka ng, bukod sa high cholesterol, posibleng magresulta ito sa heart problems? No, tama po yun. No? Ang palit talaga ang panlasang Pilipino, maalat. No? Yun ang gusto natin. Adobo, yan po ang mga paborito natin, mamantika. Ano? Sa Philippine Heart Association, may minumungkahi po kami. PHA, puso muna. Medyo mahaba, no? 11 letters, 11 elements of care to prevent diseases. Dahil marami yun, pwede nyo pong silipin yung aming Facebook page, no? Philippine Heart Association. Pero unang-una doon is P, no? Pagkain ng masustansya. Para po hindi na po malito yung Pilipino, marami po kaming mga samahan ng doktor na nag-a-advocacy ng healthy eating. Meron po tayong Pinggang Pinoy. No? Silipin lang po natin yan. Doon po napapakita yung balanse, source ng carbohydrate, source ng gulay, at source ng meat. No? Tama po, no? Ang pinaka-common cause kung diet ay yung alat, in particular yung sodium na tinatawag. Dahil po mataas yung sodium, yung processed food, no? Unfortunately, yung tapa, no? Kasama yan, may mga sodium po yan, no? Nakakadagdag po yan sa risk ng alta presyon.
At kung yung pasyente po nagsisimula pa lang tumaas yung blood pressure at hindi pa kinakailangan ng gamot, siguro kung imo-modify yung diet, babawasan yung alat, babawasan yung sodium, titingnan natin yung mga nabibili sa grocery, yung NA, sodium content, meron na po tayong paraan para maiwasan maggamot o kaya makontrol yung blood pressure. Pagdating sa pagkain, yung oily, binanggit niyo po yan, ano? Yung pong source of bad cholesterol o LDL, pag tinitingnan po kasi natin yung blood test natin, LDL po yung bad cholesterol, low density lipoprotein. Right. Oo. Ang pinakamataas na content po nun, red meat. No? Siyempre, visible fat, sana iwasan na natin yung mamantika. No? Ang red meat, no, hindi lang po iyan sa karne ng baboy at baka. Ang manok din po may red meat, ha? Ang white meat lang po talaga sa chicken, yung breast. No? The rest po, red meat yon. Tapos kung healthy meat din, no, fish siguro, pero ipiprito rin naman natin sa animal oil, syempre dadagdag po sa LDL yon. No? In everything that we talk about, syempre everything key doon po is moderation. No? At kung napasarap yung kain, syempre pwede tayong bumawi sa exercise, burn those calories po. Para po dun sa simpleng tao, ano, paano po natin makakalculate yung possibility na siya ay maging candidate for cardiovascular or heart problems? Ano po ba ang dapat niyang tingnan sa kanyang sarili at kandidato ba siya? Yung mga nasusukat lamang po sa clinic o kaya kung meron kayong home monitor, blood pressure, no? Diabetes, so blood sugar po ito, at blood cholesterol, so laboratory tests po. Yun po modifiable, di ba po? So yun, actionable, pwede nating gawa ng paraan. Pero meron po tayong tinatawag na non-modifiable, no? Including kasarian, no? Lalaki more than babae, no? Pero pag tumuntong na po sa menopause, kasi edad din po is a risk factor that of course we can't control, no? Halos pareho na ang risk ng babae at lalaki. Kasama na rin po dyan, syempre, yung lahi. So kung aalamin natin na may mga kamag-anak po tayo na heart attack, nagkaroon ng diabetes, nagkaroon ng hypertension, maganda pong malaman to para po pag kumonsulta kayo sa doktor, yun po kasing mga test na ginagawa, yung decision making kung magsisimula na po ng gamot, base po sa mga yon. Bukod po sa edad tsaka yung kasarian, meron po bang early risks for teenagers, for young people, or even for active people like sports people? Because recently ay parang nauso yung salitang myocarditis. Ano po na and I would like to ask you to explain what myocarditis is also, and then how come even sports people and teenagers get myocarditis? Ang muscle po ng puso ang tawag dyan myocardium. In other words, when you say myocarditis, namaga yung muscle ng puso. Paano po ito nangyayari? No? Hindi po sa lahat ng pagkakataon na trace namin kung paano nangyari, pero ang alam po natin, infection ito, nagsimula commonly respiratory. No? Mga viruses po yan. In some patients po, pati yung heart muscle na i-involve. No? So yung mga bata, iba po yung risk niyan kumpara doon sa pinag-usapan natin kanina. No? Yung continuum na tinatawag from risk factors of blood pressure, hypertension, cholesterol, dyslipidemia, blood sugar, diabetes. No? Ito pong mga ito kasi pwedeng mag-lead, di ba po, may mga artery, may mga blood vessel yung puso natin. No? Kakapal, magkakaroon ng plaque, magli-lead to heart attack, babara yung daloy ng dugo, hihina yung puso, ang end effect po ng heart failure. Iba po yung sa myocarditis. Itong mga bata, lalo na atleta, hindi naman po natin ine-expect yan na may high blood pressure, wala po silang diabetes, wala po silang high cholesterol. In fact, physically active sila. No? Pero yung iba po sa mga to, napatunayan o kaya amin na lang impression dahil hindi naman po na-test, baka po namaga yung muscle ng puso. So pag tinatanong namin, nagkaroon ng infection about a few days ago, nagkaroon ng trangkaso, no? Tapos nakaramdam ng hingal, no? Hindi nila alam na meron na silang sakit sa puso. At nalalaman na lang namin to kung may komplikasyon na. No?
O kaya po kung naagapan, may mga test kaming nagagawa na nado-document namin, nalalaman namin myocarditis. No? Ang nabanggit po ninyo is it could have started with the virus. So kaya ho pala siguro dahil sa COVID ay lalong nagkaroon ng mga cases of myocarditis. Hindi po ba kay anong edad nung tao? Pero meron din naman po nagsasabi dahil daw sa vaccine. Totoo po ba? Mahirap kasi in terms of proving it, no? Sa mga population-based healthcare, it's a matter of weighing risks and benefit. Alam natin marami pong nasawi nung COVID, di ba? At nung nagsimula yung vaccination, bumaba yung cases. So kung susuriin in theory, posible po na isang mechanism ng myocarditis ay vaccination. Pero kung susuriin natin yung pag-aaral ng mga eksperto, mas mataas pa rin po yung peligro ng mamatay sa COVID kumpara sa proven myocarditis. Isa pa pong posibleng concern ng mga tao is in case of an emergency, ano po ba yung first aid process na maaaring gawin po ng isang tao pag siya inatake? At nandun din po yung mga kasama niya, no? Kaibigan o kamag-anak o kasambahay, nakasama niya at nagkaroon na ng atake. Okay. Ms. Gata, siguro yung pinaka-importante, we mentioned about non-modifiable risk factors na because of genes, no, hereditary. Yung kasarian, lahi sa puso, lahi sa kamag-anak, no, at advanced age. Yes, kailangan meron tayong preventive check-up. Parang yung sasakyan nga natin, may preventive maintenance, lalo na po mag-invest sa ating kalusugan. So bago pa maramdaman, pag alam na natin na may risk factor, in fact, minumungkahi po natin at the age of 30, wala kayong nararamdaman, magsimula na po magpa-check up. No? You asked about what they can do at home. Unfortunately, walang proven first aid. Hindi katulad sa sugat, huhugasan, no? Fracture, wag gagalawin. No? When it comes to heart attack in particular. But what you can do proactively at home is start measuring your blood pressure. Marami na pong nabibili na home blood pressure monitor na pwede nilang gawin. At as early as 30 po siguro ay magsimula na tayo magsukat ng blood pressure para alam na natin kung kailangan tayong maggamot o maging aggressive in terms of lifestyle and pagkain natin. No? Kung meron mang proven in cardiac, meaning sakit sa puso na emergencies, it's really to know about cardiopulmonary resuscitation. Kasi iba yung heart attack, alam natin yun, meron bara sa artery ng puso, tinamaan yung muscle ng puso, ang nararamdaman ng pasyente, sumasakit sa dibdib. That's one way. Recognition that symptom, sumasakit yung dibdib, lalo na sa kaliwang parte, kumakalat po sa braso, at ang description po, mabigat. No? Yun po, baka heart attack. Pumunta na po sa ospital. Kung pong mga ibang pasyenteng to nagka-cardiac arrest, ang cardiac arrest po, complication, pinaka-common ng heart attack, tumigil yung tibok ng puso. Pag nakakakita po tayo ng nawawala ng malay at sinususpetsyon natin, baka nag-cardiac arrest, no? Ang common po kasi na instinct natin, tumawag kayo ng doktor, walang ginagawa sa pasyente, no? Naku, ma-traffic, mahirap kumontak. Sana po marunong lahat, isa po sa advocacy natin sa Philippine Heart Association, mag-cardiopulmonary resuscitation. No? Ang konsepto po dito, habang wala pa po sa ospital, habang dinadala po ng ambulansya papunta sa pinakamalapit na ospital, yung pong cardiopulmonary resuscitation ay naniniguro na may blood flow sa brain para pag maibigay na kaukulang gamutan po sa ospital, buhay ang pasyente at we call this makabuluhan, no? Meaning walang damage sa brain at sana regaining function. Meron pong mga nagsasuggest, kung nararamdaman mo na mukhang ikaw ay nagkakaroon ng attack, is yung may tinatawag ko sila yung deep breathing and then blowing or you yourself massage your chest. Is that a primary or an initial solution po for the person? For example, wala siyang kasama. Let's say, nasa sasakyan siya, nagmamaneho, and then nararamdaman niya, syempre, automatic, hihinto siguro siya, no? Pero in the meantime, while the help is not coming, what can that person do? Ang pinakamaganda po talaga, kapag na-recognize na natin, sa heart attack ba to, ay pumunta na sa ospital, no? Pinakamaganda, proactive,
i-save nyo na po sa bahay nyo. Kung may mga kasama kayo sa bahay na sa tingin nyo may peligro, nagsa-start pa lang magamot yung risk factors, i-save nyo na yung mga numero. Ambulansya, tutulong sa inyo para magdala sa pinakamalapit na ospital. At yung kasama naman po ay pwede na gawin yung tinatawag na pressure. Kung nag-arrest, no? Kung nag-arrest, cardiopulmonary Otherwise, resuscitation. dapat wag galawin? Wag, oo po. Ang pinakamaganda po talaga, kung in the suspicion na having a heart attack, dalhin po natin talaga sa emergency room. Doc, yung pag-inom ng tubig, pinaiinom ng tubig, tama po ba yun o lalong Oo. mabubulunan? Marami po namang mimic, no? Sa lahat ng simptomas, hindi lahat 'yon exclusive sa heart attack, no? Drinking water, hindi po 'yon nakakalunas kung heart attack, but it may solve other problems kung hindi ito heart attack. Basta po alert yung pasyente. Ang ayaw po natin hindi alert kasi kailangan po ng consciousness para po pag lumunok ng tubig nasa tamang daluyan, no? Sa esophagus, sa food pipe. Pag po hindi alerto yung pasyente at pinainom natin, baka po mapunta sa air pipe natin, no? Makakakos pa po ng complication. And in some cases po, baka kasi may procedure na kinakailangan. Di ba? Pag may mga procedure na ginagawa, hindi tayo kumakain para dun sa necessary na anesthesia. So, it's safest na kapag po ang suspicion talaga heart attack, dalhin na po muna sa hospital. Doc, how do you tell the difference? Kasi minsan po, sakit ng dibdib, hindi makahinga, akala inaatake na, yun pala, gas. May kabag lang pala. Ano po ang kaibahan nila? Yung trigger, paano po sumakit yung dibdib? Kalimitan po, pagbara sa artery ng puso, pag nakapahinga yung pasyente, walang nararamdaman. Pero pag nagsimula na pong kumilos, no, imagine niyo po parang traffic to sa EDSA. Pag po konti lang yung sasakyan, maluwang pa po kasi yung artery, daluyan ng dugo sa puso, wala pong nararamdaman yung pasyente. Pero pag may demand na, no, nagsimula na po humakit ng hagdan, saka na po nagkaka-traffic sa EDSA, saka na po nagkakaroon ng sakit ng dibdib yung pasyente. So pangkaraniwan po, it's actually measurable. Umaakit sa hagdan hanggang second floor sa bahay nila. Dati-rati kayang-kaya niya tuloy-tuloy. Ngayon kailangan tumigil sa kalahati pa lang, no? Tapos kasi nakakaramdam na ng discomfort. Kung yung pong trigger ay physical activity o pagbilis ng tibok ng puso, baka po puso yon. Pero kung at rest lang, pagkakain, baka po yun yung dyspepsia, abnormal acid o yung impatcho na tinatawag, no? Isa pa po yung character, no? Pangkaraniwan po kung heart attack o ang tawag po natin sa sakit ng dibdib na may kinalaman sa puso, angina po 'yon. Pangkaraniwan po 'yon, bigat, heaviness, no? At kumakalat, nagra-radiate po. Kung nasa kaliwa nararamdaman, pangkaraniwan po nararamdaman po sa kaliwang parte ng braso, minsan hanggang po sa may leeg, no? At kapag po nagpahinga yung pasyente, tapos nawala yung discomfort, likely po yun may kinalaman sa puso. Doc, ano po yung nakikita ninyong problema sa ating public health? Patungkol po sa usapin ng cardiovascular or health issues. May mga pagkukulang po ba tayo tungkol dyan? Ms. Kata, alam naman natin when it comes to public health kasi sa tingin ko, my personal opinion, nakikita rin naman natin sa ibang bansa, healthcare should not really be out of pocket. Maganda po sana hindi na po nagdadalawang isip yung pasyente pagdating sa ospital kung isasagawa pa yung minumungkahing procedure dahil walang pera. Pero sanay po tayo dyan. Kakausapin natin yung kamag-anak abroad, no? Yung mga anak niya sa Singapore, sa Saudi, para lang po mag-contribute, no? Sana po kasi talaga meron na pong nakalaan. Alam naman po natin yan, no? Pero nagpapasalamat po tayo na may mga sangay ng gobyerno na nakikipag-collaborate. In particular po, nabanggit ko kanina, Philippine Heart Association, sa Department of Health, PhilHealth, no? Maganda na po yung coverage natin sa heart attack pag po na nangangailangan ng angioplasty. At meron po kami ongoing discussion, yung mga marami pong disciplines under Philippine Heart Association para po ma-improve yung coverage sa iba pang sakit sa puso. Okay. So Doc, dahil very active po kayo sa Philippine Heart Association, so would you consider yourselves a lobbying group, no, before our Congress, for example? Because if you want
maybe more budget and additional attention given to our public health? Ano po ang, how far have you gone? I mean, how successful have you been in convincing our government, to really put money, put money where their heart is, okay? And really help our people in terms of itong emerging public health emergency. O sabi nyo nga, nag-emerge na public health emergency. Napaka-active po namin, but there's always room for improvement, no? Kaya nga po ang major projects po ng Philippine Heart Association ay researches para masuportahan yung mga nilalabi natin po sa ating mga policy makers, no? Kasama po doon, napag-usapan na po natin CPR. Meron na po tayong CPR law, meaning nakabatas na po na kailangan itinuturo ng Department of Education sa grade school pa lang para po lahat ng Pilipino eventually talaga marunong mag-cardiopulmonary resuscitation. Ang dami po naming kalabi sa gobyerno, sa Congress at saka sa Senado. Sana susunod na po yung AED, Automated External Defibrillator. Di ba po nakikita nyo sa mga airport may mga defibrillator kung kinakailangan. Minumungkahi po namin sa public places, kailangan meron po tayo nun. In terms of preventive, meron na rin po tayong mga policy na nagpabawal, for example, trans fat. No? Ito po ay source of bad oils in consumer products. Meron na pong administrative order na nagbabawal ng trans fat. So kasama po tayo doon. So while happy po tayo sa mga polisiya na to at patuloy po tayo, alam naman po natin yung budget, I think ang magandang word po doon, allocation. No? Parati po kaming nagre-remind sa mga policy makers natin to invest in health. Kasi karamihan po ng mga naaatake sa puso, working population po ito. So importante po to pay attention on heart diseases. At mas importante rin kung hindi pa tama yung allocation natin para po maggamot nito, preventive. No? So nakikipagtulungan po tayo na patuloy ang pag-control ng risk factor, in particular blood pressure, cholesterol, blood sugar. All right. Thank you very much, Doc Segundo. Marami po tayong pag-usapan dahil sa atin pong pagbabalik ay makakasama pa rin natin si Doc Segundo at saka isa pong heart patient or I would say heart warrior. At marami po tayo sigurong matututunan sa kanya. At gayon din ay si Doc Segundo po could give him advice and the rest of those who are struggling with a heart condition. Tayo po yung magpapatuloy sa ating tapatan sa Diyos at Bayan. Kaya wag po kayong aalis, magbabalik pa po kami. Search for this law and look at the implementing rules and regulations. Kasi iba yung may batas na, pero iba din yung IRR na tinatawag. How can you access the benefits of this law? What do you need to prepare? Nagbabalik po ang Tapatang Diyos at Bayan at kasama pa rin po natin si Dr. Luigi Segundo na isang officer ng Philippine Heart Association at makakasama din natin sa portion na ito ang isang heart patient or masasabi kong heart warrior. Yan, siya po isang personal friend and co-worker. Wala pong iba kundi si Ginoong Jim Reyes ng CBN Asia. Welcome to Diyos at Bayan, Jim, and welcome back, of course, Dr. Segundo. Good morning po. Good morning, Ms. Kata, and good morning, Doc Luigi. Yeah, Jim, napakinggan mo yung pag-uusap namin kanina ni Dr. Segundo. Ano ang impact sa iyo nung mga natutunan mo from him earlier? Marami. Para akong nakinig ng AI na napaka-reliable
Akala ko nga AI yung doktor natin ngayon kasi kumpletos recados eh. Alam mo na talagang sinaliksik, pinaghusayan at saka pinag-ingatan talaga ng napakaraming taon ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa puso. Yan. Jim, ano, no, dahil kilala kita at alam ko ang mga iyong pinagdaanan, pero ikwento mo naman sa atin, ano po yung naging existing heart condition mo? Ano yung naranasan mong heart disease? Well, today, this year actually is my 10th year after my angioplasty operation last 2016. So it's my anniversary actually. And this also marks something that I would want to move forward with because I'm already 55 and I'm looking forward to retirement or siguro baka early retirement by 60 or by 65. I'm already making plans on how I will live a fruitful and reproductive and God-honoring life after retirement. So lahat ng mga na-share ni Doc Luigi kanina, ito nag-notes actually ako. At gusto kong sana nangyari ito nung 2016 na yung tinatawag niyang angioplasty benefits na na-revise ng gobyerno. Kasi hindi biro ang dumaan sa procedure na ito. Mahal po ang procedure na ito. Pero pasalamat na lamang tayo dahil yung na-experience ko, hindi ma-experience ng Pilipino ngayon because of this law. And this is something that's really phenomenal. Napakahalaga dahil halos lahat siguro tayo predisposed to cardiovascular symptoms or situations because of our culture, our climate, and the way we are brought up by parents and all the options, the many options that's around us, including the food options that we have in the Philippines. So mahalaga talaga itong batas na ito at nagpapasalamat tayo. Siguro ang sasaliksikin kong maigi kung kayo po ay interesado at maaaring nabanggit na ito sa inyo ng doktor ninyo o pinag-aaralan nyo na rin ng sarili ninyo o ng misis ninyo o ng pamilya ninyo is to search for this law and look at the implementing rules and regulations. Kasi iba yung may batas na, pero iba din yung IRR na tinatawag. How can you access the benefits of this law? What do you need to prepare? Okay? Kasi hindi tayo pwedeng basta-basta pupunta sa doktor o pupunta sa emergency room o pupunta sa kung saang espesyalista at sasabihin, may batas, gamutin mo ako. Okay? There are processes involved in accessing the benefits to the law. So may mga applications, may mga interviews, I'm sure yan, to make sure that the beneficiaries are really the ones who need the protection and the benefits of the law. So I think that's one takeaway that I will bring to my friends or even to me na research the law, look at the IRR, and find out how you can access this benefit from the Philippine government. Pero mabuti nga may batas na. IRR na lang ang kulang. Kasi kung wala pang batas, imposible talaga kagaya na nangyari sa akin 10 years ago. I really have to look at my HMO, yung aking health Medicare benefits, and look at my savings na talagang zero talaga siya. But you know, I'm so happy because I know the Lord noong 2016 and I fully relied on His mercy and His grace. Kasi when you're at that point of deciding whether to get that procedure or not, doesn't make sense to say no. Kasi saying no means ending your life. If the doctor says you need it, talagang hindi pikit matang magdidesisyon ka na sige gawin natin. Talagang kailangan magdesisyon ka na gawin whether you like it or not. Otherwise, that could be the end of it. I was brought to that situation na dapat angiogram lang ang gagawin sa akin ng doktor.
So I was in the operating room thinking na, okay, angiogram lang ito. So manageable yung cost, manageable yung expectations because after the angiogram procedure, you'll go to a consultation and probably the doctor will give you intermediary consult like, oh, bawasan natin yung diet mo or exercise ka or hindi eh. But right there and then, while I was awake having the angiogram procedure, my doctor advised me, Sir, kailangan niyo na pong ituloy ito sa angioplasty. Do you like to do it now? Kasi siyempre may batas din tayo na sinasabing kailangan may consent. Okay? So right there and then, tears were falling down my cheeks kasi talagang nagulat ako. I told the doctor, please call my wife. We need to decide this together. So my wife donned a sterile gown and went in, and the doctor informed my wife, informed me of the procedure. And sabi ng doktor, kailangan gawin. What could we do? So right there and then I said, sige doc, ituloy mo na. I don't know what the costs are and I don't care what the costs are. Ituloy mo and then we will discuss how to cover all the costs. And truth to say, after that event, talagang in our minds, masyado kaming worried. Pero after the operation at nakapag-recover naman ako, we came to the decision, ito yung pinakamahalaga sa lahat, not to look at our bank accounts, but to look at the Lord for provision. Whatever the Lord provides, that will fit. Sabi ko, that will fit. Walang labis, walang kulang. Hindi ako kikilos, hindi ako gagawa ng paraan. But whatever the Lord provides after that operation, sabi ko, that's it. That is what we're going to give the doctor. Amen. And you know what? The Lord provided. Sakto Hindi ako ba? lumabas. Sakto. Sakto at kalahati. Wow. Okay. Kumita ka pa, Okay. Sakto at kalahati for the post-operation consult and Praise medicines God. Thank you, involved. Yeah. Pero hindi ako lumabas ng ospital na may promissory note o Wow. nagbigay ng promissory note. Praise God. Hindi ako lumabas na talunan. Lumabas akong nakangiti at nagsabi sa puso ko at sa wife ko na, Lord provided. If you will Amen. look at our bank accounts, it's impossible. It's not us. Okay. It's the Lord who provided. And you know what, Kata? Even the doctor, I do not know the doctor. Hindi ko kilala yung doctor na yon when I came to the ER to have my initial consult with the ER cardio doctor. Hindi ko kilala yung inassign sa akin na doctor. But nung ako ay pumasok sa OR, I knew that the Lord was in total control. You know what? The doctor who was assigned to my case was the chief cardiologist of that hospital. Wow. Wow, the best. The Only best. the best was assigned to you. Yeah. And I would probably guess that it probably was the most expensive option because that was Wow. the chief cardio. Okay. But the Lord did not spare Yeah. a peso. Yeah, thank God. Ganun po kabait ang Lord. Pero Jim, for the benefit of our viewers, kasi dumating ka na sa puntong yan, so it's like a wake-up call for you already and a second chance already that God gave you. But initially, ano ba yung naging sanhi ng iyong pagkakasakit? Based on your personal assessment, what kind of lifestyle did you live such that nagkaroon ka ng tinatawag na sakit sa puso? Well, simulat sa pool nag-graduate ako, palagi ko lahat ng mga work na na-involved ako and even my general lifestyle was very relaxed or sedentary. Tama ba? Sedentary. I was in media also. Disc jockey ako nung ako'y nasa kabataan ko. So alam mo naman ang mga DJs, nakaupo lang yan straight for 4 hours. And sometimes even more hours na nakaupo lang kami talking with people. Mikropono lang ang kaharap namin. But also, after my media days, I am also a computer professional.
IT professional po ako. So after my media days, yun din, nakaupo lang ako. Ang kaharap ko naman, makina. Computer ng computer. Very active ang mind ko. We could talk for hours and I would be very actively conversing several topics with you, talking and thinking out loud. Very sedentary ang lifestyle ko. Napatira din ako sa mga magagandang lugar dito sa Pilipinas, like the beautiful city of Davao, where I started a radio station there. And then after that, I went to Baguio. O, kita mo, puro mga relaxing cities. And then after that, nagpunta ako sa States sandali and then came back to the Philippines, and puro sedentary and relaxed cities ang naging lifestyle ko noon. And syempre kasama doon, the food is always available, left and right, affordable also because those cities are very maraming variety options for very cheap but very fresh food. So nawalan din ako ng disiplina sa pagkain. Dumating yung point na medyo lumaki yung aking frame, lumaki yung aking torso, yung katawan ko, yung tiyan ko, lumaki din at that time. Pero yun nga, after na ma-angioplasty ako, there are several realizations that confronted me, and I listened to them naman. I listened to people. Mahalaga din talaga yung network of friends mo, network of influences mo. Primarily, siyempre, the family, my wife, my daughter. They check on me. They check on what I do, I eat. If I'm sitting too long, I need to work, so on and so forth. Now that I'm 55, ang gusto kong i-share is what the Lord has imparted to me in the last few months, because I'm running the next 5 years to prepare for either early retirement or retirement. And so I have 5 things to deal with that I'm working on with the Lord at the moment. And that is now propelling me to be active and to have a firm purpose and direction for the next 5 years. I call it Deal 5. And I have 5 things I need to work on. At ang share ko lang sa inyo yung pinaka top level. Number 1, I need to deal with my health. So there's a lot of lists that I need to work on with regards to dealing with my health. The next is, I need to deal with my debt. Okay? Lahat tayo may debt, may utang. And I need to deal with how I need to eliminate debt, because I do not want to go into retirement with debt. I want to enjoy retirement free as a bird and doing what I need to do with my finances. The third is, I need to deal with my family. Okay? The fourth is, I need to deal with my work. I need to begin to pack everything so that I could pass it on to the next person who will work with that and the Lord. And then finally, I need to deal with my retirement work. What will I need? What should I do, Lord? That's the time, I asked the Lord, okay, Lord, what should I do after 65? I need to do something fruitful, reproductive, and according to your plan. For not just for me, but for your kingdom in the Philippines or wherever. I need to deal with that. So those are the 5 things I need to deal with. But primarily, sakto tayo, I need to deal with my health. Need to have the strength to be there by 65. Yeah. And more. No? So, Doc, Jim, I would like to move to Dr. Segundo, no? I mean, Dr. Luigi, no? You heard the testimony of Jim, no? And obviously, nag-build up yung kanyang health condition up to a point where he needed the angioplasty already. So, Doc, ano pong mai-advise niyo pa po sa mga kagaya ni Jim at saka yung mga nanonood ngayon at posibleng may mga lifestyle na hindi okay, that will lead to a possible heart ailment, Doc?
Tama, good question, Ms. Kata. Thank you for sharing that, Sir Jim. Ano? You look good. Of course, ang basehan ko lang is how you speak and how you look right now. Ano? Hindi kayo hinihingal. Kasi ang end event after having a heart attack, if no proper treatment was done po, Ms. Kata, yung tinatawag na heart failure. The way I look at Sir Jim, of course, I'm not seeing him in full. No? Mukhang wala naman po siyang heart failure. Yung heart failure kasi after a heart attack, mahina po yung muscle. No? Kung dati very vigorous in pumping, ngayon mahina na. Hinihingal po ito. Hindi lang po minsan sa paglalakad, palala ng palala. Minsan, pag nagsasalita, konting isang sentence lang hingal, no? Hindi ko po nakita kay Sir Jim yan. Very passionate pa rin po, no? Ang maiimungkahi ko na lang kay Sir Jim at mga kagaya niya po, meron po tayong tinatawag na konseptong secondary prevention. Ayaw natin to maulit muli. Unlike po mga infection, 7 days antibiotic, tapos na, iiwasan mo na lang, no? When you have a coronary artery disease, yung pinaka-common po na sakit sa puso, na meron po si Sir Jim kasi po na angioplasty siya. Ibig po sabihin nun, nagkaroon ng bara yung artery niya 10 years ago, nagka-heart attack siya, at naggawa po ng procedure para magpasok ng stent para mabuksan yung artery at tuloy-tuloy yung daloy ng dugo. Nangangailangan po ito, tama Sir Jim, no, ng lifelong maintenance yan para hindi magbara yung stent, ng mga antiplatelet na tinatawag, cholesterol medication, at importante na yung mga risk factor ni Sir Jim na nagdulot nitong heart attack niya 10 years ago, it's always checked, no? Nabanggit po ni Sir Jim, first time niya to meet the cardiologist noong panahon yun. Very common yan. But I hope continuous yung partnership. Of course, kasama yung pananampalataya, pero nasa tao ang gawa. So kailangan merong partnership with the doctor to always check yung risk factor, blood pressure, blood sugar, cholesterol. At yung pong mga gamot po kasi ay inaayon iyon, ano na ba yung cholesterol level ni Sir Jim ngayon, binabagay po namin yung dose. No? So yun po yung mamumungkahi ko. Wow, thank you very much to Dr. Luigi Segundo. He's the treasurer of the Philippine Heart Association at saka member din siya ng Task Force Philippine National Heart Failure Network. At saka syempre si Mr. Jim Reyes, he's a senior manager ng CBN Asia IT. Thank you very much for joining us on the show and for sharing your heart. Full na full ang inyong pagmamahal at ang inyong pag-ibig sa ating taong bayan at sa inyo pong mga professions. Thank you for joining us. Sir Jim, any parting words? And Doctor, any parting words? Sir Jim po. Oh, well, una sa lahat, salamat po, Doc, for giving us the opportunity to learn about these laws. I'll definitely research them out. At ang huling pasabi nga ni Doc, tama po yun. Find yourself a cardiologist. Okay? Kung may HMO po kayo, maghanap na po kayo ng cardiologist and start, if you find one, start a meaningful relationship with your cardiologist. Yeah. Hindi ako naging ganun eh. But, you have to start one right now. I think I will go and consult with Dr. Segundo myself, no? Thank you. And sa inyo po, Doctor, thank you so much. Any parting words for our audience? Happy Heart Month po, no? Dagdagan ko na lang po yung sinabi ni Sir Jim. Maganda na po yan. Mukhang successful na ako sa patient education, no? So, babalik tayo sa puso, no? Wala po kasing nabubuhay para sa sarili lamang, eh, no? So, yan po yung motivation naming doktor. Pagdating sa panahon ni Sir Jim noon, inalala na, hindi ko natitingnan yung bank account. So, yung pong, bukod po sa meaningful relationship sa cardiologist, masabi ko lang po, no? Ang primary care physician, marunong din po sa primary care. Gusto po man naming lahat, medyo 2,000 lang po yung cardiologist, baka hindi enough, no? So, yung primary care physician, family medicine po, internist, marunong po itong mag-control ng risk factor. Sumangguni lang po sa clinic. At huli po, alagaan ng puso, bukod po dun sa health, yung ating meaningful relationships. Kasi yun po yung motivation natin to keep ourselves healthy. Happy Heart Month po. At salamat, Ms. Kata, for giving us an opportunity through your platform. Thank you very much. Happy Heart Month po sa inyo. Love, love, Happy love Heart lang Month. po. O pagmamahal ang ating ibahagi sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga kababayan. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan. Tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.